Nakangiting ipinaliwanag ni Zhao Xin na ang kanilang pinakamatandang senior brother ay mula mismo sa Three Sovereigns Great World at ang kanyang lolo ay ang dating Earth Emperor kaya natural lamang na siya ang humalili sa posisyon. Napatingin si Ming sa Chi Tian sect leader at may pilyong ngiti na sinabing mukhang hindi nito alam ang tunay na kalagayan dahil kung alam nito ay nangangahulugang hindi magkasundo ang tatlong emperor sa Three Sovereigns Great World. Ipinaliwanag ni Zhao Xin na sa Three Sovereigns Great World ay tatlong kapangyarihan ang magkakasamang namamahala at dati ay maayos ang takbo nito dahil ang Human Emperor at Earth Emperor ay parehong sumusunod sa Heaven Emperor. Ngunit ang kasalukuyang Heaven Emperor ay matanda na at nanghihina at matagal nang hindi nakikialam sa mga usaping pampulitika kaya nag-aagawan ng kapangyarihan ang Human Emperor at Earth Emperor. Ang labanan sa Tianyuan Great World ay bahagi lamang ng mas malaking alitan ng dalawang emperor. Nagtanong si Ming tungkol sa lakas ni Tai Bai at kung mas malakas ba ito kaysa sa pinakamatandang senior brother. Ayon kay Zhao Xin, ang Chi Tian sect leader ay nasa 5th realm of longevity at bahagyang mas mahina kaysa sa pinakamatandang senior brother ngunit isa pa rin itong pambihirang tao. Ang pag-unlad nito ay napakabilis kamakailan lamang at hindi magtatagal ay maaabutan na nito ang senior brother. Bahagyang nag-alala si Zhao Xin at sinabing sa totoo lang ay kulang ang kanilang templo ng isang malakas na pinuno na nasa antas ng Supreme God. Kung mayroon lamang silang ganoong lakas ay walang sinumang mangangahas na kalabanin sila. Samantala nang marinig ang pahayag ng Chi Tian sect leader ay sabay-sabay na natahimik ang apat na divine ruler at matagal na hindi umimik. Mahinang nagtanong si Tai Bai kung hindi ba sila nasisiyahan sa kanyang sinabi. Sumagot ang Divine Ruler ng Origin Divine Sea at sinabing may malalim silang pinagmulan sa Three Sovereigns Great World kaya dapat lamang naigalang ang kanyang nais. Ngunit limitado lamang ang Heavenly Will ng Tianyuan Continent at kung magbibigay sila ng bahagi nito ay tiyak na malulugi ang Four Great Divine Lands. Nang marinig ito ay natawa si Tai Bai at sinabing hindi naman niya balak kunin ang hawak nilang Heavenly Will. Nagtanong ang Divine Ruler ng Tongtian Divine Land kung balak ba nitong agawin ang Heavenly Will ng mag-isa at sinabing imposible ito maliban na lamang kung muling mahulog ang Tianyuan Continent sa kaguluhan. Mahinahong sumagot si Tai Bai na hindi ito tiyak at ipinahayag na kung siya ang magiging pinuno ng Tianyuan at ang lahat ng tao ay sasamba sa kanya sa ilalim ng iisang pamamahala ay natural niyang magagawang kumbinsihin ng langit na ipagkaloob sa kanya ang Heavenly Will. Sa puntong ito ay tumahimik na ang apat na Divine Ruler. Ang ginawa ni Tai Bai ay parang ipinasa ang problema sa 5 imperial dynasties. Ang 5 imperial dynasties ang tuwirang namamahala sa Tianyuan Continent at kung nais ng Chi Tian sect na magtayo ng iisang dinastiya ay wala itong ibang magagawa kundi wasakin ang 5 dynasties. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng bahagi ng Heavenly Will ang 5 dynasties ay dahil ang puso ng mga mamamayan ay nasa kanila at sa pamamagitan nito ay napakilos nila ang langit. Kung nais ng Chi Tian sect na makuha ang Heavenly Will sa parehong paraan ay kailangan itong wasakin ng 5 imperial dynasties at palitan ang mga ito. Dahil dito ay biglang tumayo ang 5 emperors na halatang hindi nagustuhan ang narinig. Malamig na sinabi ng Vermilion Emperor na tila napakalaki ng sinasabi ni Tai Bai at nagtanong kung ano ba ang tingin nito sa kanilang 5 dynasties kung magsasalita ito ng pagkakaisa ng mundo. Malamig na tumawa si Tai Bai at sinabing ang 5 dynasties ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang Diyos at palayasin ang 4 Great Divine Lands sa Tianyuan at ito ay isang ambisyong mas malaki pa kaysa sa kanyang sarili. Sa isang pangungusap ay nadamay muli ang 4 Great Divine Lands at mahinahong sinabi ng Divine Ruler ng Origin Divine Sea na mariing tututol sila sa ginagawa ng mga Imperial Dynasties, isang simpleng pahayag na nagpakita ng paninindigan ng Divine Lands. Malamig na sinabi ng Asher Dragon Emperor na ang 5 Imperial Dynasties ay nagmula sa 5 Elements Divine Dynasty at noon ay namuhay ito ng mapayapa kasama ang 4 Great Divine Lands kaya sa palagay nito ay masyadong nag-aalala ang mga ito. Sumagot si Tai Bai na ang 5 Elements Divine Dynasty ay pinag-isa noon ng Tianyuan ngunit hindi ito lumikha ng Diyos ni tinangkang kunin ang Heavenly Will mula sa Divine Lands. Mariing sinabi ng Black Tortoise Emperor na huwag magbitaw ng walang batayang paratang si Tai Bai at iginiit na hindi kailanman gagawin ito ng 5 dynasties. Ipinaliwanag niyang ang layunin nila sa paglikha ng isang Diyos ay para sa kapakanan ng mga mamamayan dahil alam ng lahat na malapit nang magising ang Ancient Go Demon God at kung hindi sila gagawa ng isang Diyos upang pigilan ito ay tiyak na mamamatay ang maraming tao. Malakas na tumawa si Tai Bai at sinabing napakakatawa naman ito.
Kung hindi siya nagkakamali noong huling lumitaw ang Ancient Good Demon God ay kusang ibinigay ng 5 dynasties ang mahigit kalahati ng mga mamamayan upang kainin ito at nagtanong kung bakit ngayon ay bigla silang naging mabait. Sumagot ang Vermilion Emperor na nagbago na ang panahon at dahil mismo sa madugong aral ng nakaraan ay nais nilang lumikha ng Diyos at labanan ang Ancient Good Demon God. Pagkasabi nito ay hinarap niya ang Divine Ruler ng Origin Divine Sea at sinabing kung handa ang 4 Great Divine Lands na patayin ang Ancient Good Demon God ay agad na ititigil ng 5 dynastyes ang paglikha ng Diyos. Sa mga salitang ito ay biglang natahimik ang 4 na Divine Lands. Napakalakas ng Divine Lands at may maraming master sa Longevity Realm. Kung gagamitin nila ang kanilang buong lakas ay tiyak na mapapatay nila ang Ancient Good Demon God ngunit magdudulot ito ng matinding kapinsalaan sa kanila at maaaring samantalahin ng 5 dynasties ang pagkakataon upang makalamang. Kaya sa sandaling ito ay hindi sila umimik at pinili ang manahimik. Itinuon naman ng Vermilion Emperor ang tanong kay Taibay at tinanong kung handa ang Chitian sect na harapin ang Ancient Good Demon God dahil kung magagawa nila ito ay handa rin ng 5 dynasties na sumuko. Mahinahong sinabi ni Taibay na ang Ancient Good Demon God ay isang malakas na nilalang na nasa 9th realm of longevity at walang iisang puwersa ang makakapatay dito. Iminungkahi niyang magsanib puwersa ang 4 Great Divine Lands 5 Imperial Dynasties at ang Chitian sect upang magkaroon ng pagkakataon. Tumingin ang Divine Ruler ng Origin Divine Sea at nagtanong kung may mungkahi si Taibay. Sinabi ni Taibay na kasalukuyang natutulog ang Ancient Good Demon God at maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang magtayo ng isang malaking sealing formation at ito ay tuluyang may seal. Agad na sinabi ng Vermilion Emperor na masyadong mapanganib ang paraan na ito dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung gaano kalakas ang 9th realm of longevity at kung masira ang seal ay magiging napakalubha ng kahihinatnan. Ang galit na Ancient Good Demon God ay kayang wasakin ng tuluyan ang Tianyuan continent. Tiniyak ni Taibay na hindi ito dapat ipag-alala dahil alam niya ang isang sealing formation na nangangailangan ng 108 master sa longevity realm upang sabay-sabay na patakbuhin. Kung magtatagumpay ang formation na ito ay kaya nitong i-seal ang isang buong malaking mundo o maging ang isang supreme god. Ang tanging problema ay ang pagtatayo ng formation ay mangangailangan ng napakaraming materyales at kailangan itong paghati-hatian ng lahat. Para sa 4 Great Divine Lands ay isang lugar lamang ang Tianyuan continent upang kumita at ayaw nilang makipagsapalaran ni maglabas ng mga yaman para magtayo ng sealing formation kaya muli silang natahimik. Para naman sa 5 Imperial Dynasties ay nais nilang muling itayo ang 5 Elements Divine Dynasty at lumikha ng isang Diyos kaya ayaw rin nilang matuloy ang plano ni Taibay dahil mawawalan sila ng dahilan upang lumikha ng Diyos. Iminungkahi ng White Tiger Emperor na mas mabuti pang patayin ito ng tuluyan kaysa isil lamang at idinagdag na sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa ng mundo uunlad ang kabihas ng martial. Magkakaiba ang tunay na layunin ng tatlong panig at hindi sila magkasundo. Ayaw ng Divine Lands at ng 5 dynasties na mag-ambag sa sealing formation at ayaw naman ng Chitian sect at Divine Lands na lumikha ng Diyos ang 5 dynasties kaya nanatiling patas ang lahat. Nang makita ito ni Ming ay kumunat ang kanyang noo at sinabing kapwa may ambisyon ang Chitian sect at 5 Imperial Dynasties samantalang ang 4 Great Divine Lands ay walang pakialam at hindi man lamang iniisip ang kapakanan ng daan-daang milyong tao. Sa huli ay nagsalita ang Asher Dragon Emperor at sinabing dahil magkakaiba ang pananaw ng bawat isa ay hayaan na lamang na kumilos sila ng kani-kanya. Maaaring magtayo ang Chitian sect ng sealing formation at patuloy na manglilikha ng Diyos ang 5 dynasties. Malamig na inulit ng Divine Ruler ng Origin Divine Sea na dapat talikuran ng 5 dynasties ang paglikha ng Diyos. Sumuporta rin ang Chitian sect leader at sinabing pareho ang kanilang paninindigan. Malamig na sumagot ang Asher Dragon Emperor na ang 5 dynasties ay hindi kailangang sumunod sa kagustuhan ng iba. Ang mga salitang ito ay nangangahulugang hayagang kinakalaban na nila ang Divine Lands at kitang-kita ang ngiti sa mata ng Chitian sect leader. Ngunit hindi nagalit ang 4 na Divine Ruler at mahinahong sinabi ng Divine Ruler ng Origin Divine Sea na kung gayon ay maghintay na lamang sila at tignan kung ano ang mangyayari. Pagkasabi nito ay ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang napakaraming bagong tanghal na Mountain Gods at Earth Gods ay sabay-sabay na nagtungo sa iba't ibang bahagi ng Tianyuan continent upang simulan ang kanilang panunungkulan.
Naunawaan ng lahat ang nakatagong mensahe sa sinabi ng Divine Ruler ng Origin Divine Sea na kung magpapatuloy ang 5 dynasties sa kanilang ginagawa ay lilikha ng maraming gulo ang mga itinalagang Earth Gods at Mountain Gods. Malamig na ngumiti ang Asher Dragon Emperor at ikinumpas ang kamay saka sinabing mahaba pa ang panahon at nagpaalam na sila. Pagkasabi nito ay umalis ang 5 emperors at hindi rin nagtagal ay umalis din ang Chi Tian sect leader na si Taibai kasama ang kanyang mga tauhan. Natapos ang Myriad Gods Assembly at ang mga natitirang tao ay unti-unting nagsialis. Ang ilan ay tuwang-tuwa, ang iba ay dismayado, magkakaiba ang kanilang naramdaman. Nang makitang tapos na ang Myriad Gods Assembly ay iniabot ni Zhao Xin ang isang token kay Ming at sinabing mula ngayon ay isa na siyang ganap na disciple ng Immortal Temple at ang token na ito ang magsisilbing patunay ng kanyang pagkakakilanlan kaya hindi niya ito dapat mawala. Nagtanong si Ming kung kailangan na ba niyang manatili sa templo upang magsanay dahil sa kasalukuyan ay wala siyang panahon at talagang hindi siya maaaring manatili. Sinabi ni Zhao Xin na ito ay nakadepende sa kanya at pagkatapos niyang makaharap ang temple leader ay malaya na niyang magagawang ayusin ang kanyang oras. Pagkasabi nito ay hinayla niya si Ming palayo sa pintuan ng liwanag patungo sa isang direksyon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang pintuang bato at pagdaan dito ay isang mahabang daanan na puno ng lilang ulap ang bumungad sa kanila. Habang naglalakad sa daanan ay ipinaalala ni Zhao Xin na ang espasyo sa loob ng templo ay magkakapatong-patong at madaling mawala kaya bilang isang baguhan ay hindi dapat magpagala-gala ang junior brother. Idinagdag pa nitong kapag humarap ito sa temple leader ay dapat maging lubhang magalang. Tumango si Ming at sinabing nauunawaan niya. Pagkalampas ng daanan ay pumasok sila sa isang maliit na espasyo na puno ng lilang liwanag kung saan ang tanging naroroon ay isang mesang bato, isang unan at isang matandang lalaki na may puting buhok na nakaupo roon. Ang mukha ng matanda ay tila inukit sa bato, matigas ang mga linya at walang anumang ekspresyon. Magalang na yumuko si Zhao Xin at bumati sa temple leader at sumunod naman si Ming. Marahang tumango ang matanda at nagtanong kung ang bagong disciple ay si Ye Ming. Sumagot si Ming na siya nga ito. Sinabi ng temple leader na may pangalan si Ming sa mga imperial dynasties, isang bagay na labis na ikinagulat ni Ming dahil hindi niya inaasahang narinig na pala siya nito. Agad na nagpakumbaba si Ming at sinabing ipinapahiya lamang siya nito. Sinabi ng temple leader na maganda ang kanyang talento ngunit hindi pa ito isang Dao body at ipinahayag na umaasa siyang patuloy itong uunlad. Mula ngayon ay susunod na siya kay senior brother Zhao Xin para sa kanyang pagsasanay at anumang katanungan ay maaari niyang itanong dito. Naisip ni Ming na ito na ba ito at handa na sana siyang magsalita, ngunit mabilis na yumuko si Zhao Xin at hinayla siya palayo. Sa kanilang pagbabalik ay nagtatakang nagtanong si Ming kung bakit napakadali ng pagpasok sa kanilang templo dahil walang nag-imbestiga sa kanyang pinanggalingan ni tumingin sa kanyang pagkatao at ang pinakamahalaga ay wala man lamang siyang sariling master. Nakangiting ipinaliwanag ni Zhao Xin na sa isang pag-iisip lamang ng temple leader ay malalaman na nito ang lahat tungkol sa kanyang pinanggalingan at tinanong siya kung inaakala ba niyang walang silbi ang mga itinalagang deity dahil sila ang nagsisilbing mga mata at tainga ng temple leader. Tungkol naman sa kanyang pagkatao ay kayang makita ito ng temple leader sa isang sulyap lamang kaya hindi na ito kailangang suriin pa. At ang tradisyon ng kanilang templo ay walang partikular na master kundi mga disciple at elder lamang. Ang mga mas batang disciple ay karaniwang sumusunod sa kanilang senior brother para sa pagsasanay. Tumango si Ming at sinabing ayos lang sa kanya ang sumunod sa kanyang senior brother saka nagtanong kung ano ang ituturo nito sa kanya. Sinabi ni Zhao Xin na alam na niya ang heaven killing step ng templo kaya magtuturo ito ng isa pang martial technique at tungkol naman sa cultivation technique ay sa palagay nito ay hindi na niya ito kailangan. Nagtanong si Ming kung teknik lamang ang ituturo ng senior brother at kung wala ba itong ibibigay na pera. Ipinaliwanag ni Zhao Xin na ang mga disciple ng templo ay may buwanang sahod at bilang isang bagong disciple ay tatanggap siya ng 1,000,000 divine coins bawat buwan. Bahagyang ngumisi si Ming at sinabing napakaliit naman ito saka nagtanong kung magkano ang sahod ng kanyang senior brother. Sumagot si Zhao Xin na mas mataas ng kaunti at ito ay 500,000,000 divine coins. Nakangiting sinabi ni Ming na ang isang divine coin ngayon ay katumbas ng 100 martial god coins kaya ang 500,000,000 ay 50 bilyong martial god coins lamang at hindi ito gaanong kalaki.
Kakaibang napatingin sa kanya si Zhao Xin at nagtanong kung bakit 100 at ipinaliwanag na hindi Fashion Divine Coins ang tinutukoy niya kundi Longevity Coins. Muntik nang mapatalon si Ming sa gulat at napasigaw na Longevity Coins ito. Ang isang Longevity Coin ay katumbas ng 36,000 Fashion Coins kaya ang 500 milyong Longevity Coins ay katumbas ng 18 trilyong Fashion Coins at 180 milyong Martial God Coins. Natural lamang ito ayon kay Zhao Xin dahil ang mga Holy Lands dakilang sect imperial dynasties at ang kanilang mga kinikita mula sa ibang malalaking mundo ay napakalaki. Dagdag pa rito ay kakaunti lamang ang mga disciple ng kanilang templo kaya mas mataas ang buwanang sahod nila. Hindi napigilan ni Ming na magtanong kung paano nagagastos ng senior brother ang ganoon karaming pera. Tumawa si Zhao Xin at sinabing kapag naging martial saint na si Ming ay hindi na niya ito itatanong dahil napakaraming bagay ang kailangang paggastusan at ang perang ito ay talagang hindi pa sapat. Hindi nakaimik si Ming at naisip na ang 18 trilyong Fashion Coins bawat buwan ay hindi pa sapat. Paglabas ng pintuang bato ay iniabot ni Zhao Xin ang isang manual ng martial technique kay Ming at sinabing ang teknik na ito ay tinatawag na Heaven Overturning Hand at sa huli ay maaari itong mabuo bilang Heaven Overturning Seal Divine Ability. Ito ang pinakamalakas na martial technique na alam niya sa kanilang templo. Masayang nagpasalamat si Ming sa kanyang senior brother. Pinigilan siya ni Zhao Xin at sinabing huwag muna siyang magpasalamat dahil hindi pa tapos ang kanyang sasabihin at ipinaalam na hanggang ngayon ay wala pa ni isang tao ang ganap na nakapagsanay ng teknik na ito. Ipinahayag niyang nasasabik siyang makita kung babaguhin ni Ming ang kasaysayan. Kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Ming at nagtanong kung sino ang lumikha ng martial technique na ito. Nakangiting sumagot si Zhao Xin na malamang ayang dakilang tao mismo ang lumikha nito at kung magagawa ni Ming na sanayin ang teknik na ito ay nangangahulugang tunay siyang may kwalipikasyong tumanggap ng pamana. Nagkibit ng balikat si Ming at sinabing susubukan niya ito ngunit may ilang bagay pa siyang dapat asikasuhin kaya hindi siya maaaring manatili sa templo. Sinabi ni Zhao Xin na maaari siyang umalis anumang oras at ipinaalala lamang na sanayin ang Heaven Overturning Hand. Pagkasabi nito ay kumaway siya at agad na lumitaw si Yulian Yan na nanatiling malamig ang ekspresyon. Inutusan niya itong ipasyal ang junior brother sa templo at saka ihatid palabas. Tila may aasikasuhin si Zhao Xin kaya nagpaalam siya at umalis. Malamig na sinabi ni Yulian Yan na sumunod ito sa kanya. Sunod namang sumunod si Ming at nakangiting nagtanong kung hindi ba marunong umiti ang kanyang senior sister. Hindi siya pinansin ni Yulian Yan kaya nagtanong ulit si Ming kung nakita na ba nito si senior sister Ding Wei at kung wala ba ito sa templo. Hindi pa rin siya pinansin ni Yulian Yan. Hindi naman nagalit si Ming at sinabing kung ayaw magsalita ng senior sister ay ayos lang. Sa sumunod na oras ay pinasyal ni Yulian Yan si Ming sa loob ng templo. Ang Immortal Temple ay nahahati sa maraming maliliit na espasyo na may kanya-kanyang gamit at kung hindi dahil sa napakahusay ng kanyang memorya ay tiyak na hindi niya ito maaalala sa 1,000 lamang. Bukod pa rito ay tila walang laman ang templo at maliban kay Yulian Yan ay wala siyang ibang nakitang tao. Pagkatapos ng gala ay nagtanong si Ming kung wala ba ang ibang senior brother sa templo. Sa pagkakataong ito ay sumagot si Yulian Yan at sinabing karamihan sa mga senior brother ay nasa labas upang magsanay at maghanap ng mga pagkakataon at ang iba naman ay nagmumuni-muni sa iba't ibang espasyo sa loob ng templo kaya natural na hindi niya sila makikita. Nagpasalamat si Ming sa kanyang senior sister at nakangiting sinabi na malamang ay may pinagdaanan nitong masakit noong bata pa dahil kung hindi ay hindi ganoon kalubha ang pag-iwas nito sa ibang tao. Bahagyang nanginig ang katawan ni Yulian Yan at humarap ito kay Ming na may matalim na tingin. Kinabahan si Ming at agad na sinabing haka-haka lamang niya ito at humingi ng paumanhin kung nasaktan niya ito. Malamig na sinabi ni Yulian Yan na tama siya at binalaan itong mas mabuting lumayo na lamang at huwag siyang gambalain. Biglang nainis si Ming at sinabing huwag itong mag-alala dahil sisikapin niyang hindi na ito kausapin pa sa hinaharap. Pagkatapos ay dinala siya ni Yulian Yan sa harap ng isang pintuan ng liwanag at ipinaliwanag na kailangan lamang niyang paandarin ang kanyang token upang makaalis. Ganito rin ang paraan sa kanyang pagbabalik at nasaan man siya ay kailangan lamang niyang paandarin ang token upang makabalik sa templo. Natuwa si Ming sa kaginhawahang ito at tumango sa pinaandar ang token. Biglang kumislap ang liwanag sa token at nawala siya. Habang nakatayo sa harap ng wala ng laman na pintuan ay marahang suminghal si Yulian Yan at saka umalis.
Natagpuan ni Ming ang kanyang sarili sa isang maliit na isla. Lumipad siya pataas upang tingnan ang paligid at nakita ang walang hanggang karagatan sa lahat ng direksyon at agad na nalito kung nasa Southern Sea ba siya o nasa Western Sea. Agad niyang ginamit ang Flying Dragon Escape at mahigit 10 ulit na paulit-ulit ginamit ito bago tuluyang nakakita ng isang bangka. Ito ay isang bangkang pangisda at ang may-ari ay hindi gaanong matanda, isang binata na may kasamang ilang kaibigan. Nang makita nilang bumaba si Ming mula sa langit ay agad silang magalang na nagbigay galang. Magalang na nagtanong ang binata kung ano ang maaari nitong maitulong sa kagalang-galang na ginoo at nagtanong si Ming kung saang lugar ito. Sumagot ang binata na sila ay nasa Eastern Sea. Napangiti ng may bahid ng pait si Ming dahil nasa Eastern Sea nga siya, saka nagtanong kung saan siya maaaring pumunta sa dalampasigan. Itinuro ng binata ang kanyang harapan at sinabing naroon ang Lingzhou. Biglang may naalala si Ming, malamang na nasa Lingzhou pa rin si Feng Shi at nagpapatakbo ng kanyang mga gawain doon at dahil nandito na siya ay makabubuting dumaan na rin. Ang Eastern Sea ay may 3 malalaking isla, 6 na base at 72 maliliit na isla at dahil malayo ito sa sentrong kapangyarihan ay ito ang pinakamadaling lugar upang palagwin ang puwersa ng Haotian sect. Pagkatapos mag-isip ay nagpasalamat siya sa binata at lumipad patungong Lingzhou at hindi nagtagal ay narating niya ito. Hindi kasing laki ng Chitian Island ang Lingzhou at ang lawak nito ay 3 lamang ng huli. Kahit ganoon ay napakalaki pa rin ito at napakaraming mamamayan ang naninirahan doon na sa mahabang panahon ay namuhay ng mapayapa. Nang makarating si Ming sa Lingzhou at tumingin sa paligid ay puro wasak na mga gusali at mga taong walang tirahan ang kanyang nakita. Nagtataka si Ming dahil dapat ay nakuha na ni Feng Shi ang Lingzhou, ngunit bakas ang pagkawasak nito at naisip kung hindi pa tapos ang labanan. Bumaba siya sa isang maliit na bayan kung saan may ilang libong pamilyang naninirahan, ngunit ang lahat ng pinto ay mahigpit na nakasara at ang mga lansangan ay walang tao. Matagal siyang kumatok bago tuluyang may lumabas na isang pamilya. Ang may-ari ng bahay ay isang nasa katamtamang edad na lalaki na maingat na nakatingin kay Ming at nagtanong kung ano ang kailangan nito. Nakangiting nagtanong si Ming kung ano ang nangyari sa lugar na ito at kung bakit ganoon kalubha ang pagkawasak na para bang may dumaan na digmaan. Sinukat ng lalaki si Ming at nagtanong kung taga-ibang lugar ba siya. Tumango si Ming at sinabing siya ay isang manlalakbay na dumalaw lamang. Mabigat na bamantong hininga ang lalaki at ikinwento na noong nakaraang panahon ay tinalo ng prinsesa ng Vermilion ang hukbo ng Lingzhou at kinuha ang kontrol nito. Ang digmaang ito ay hindi gaanong nakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan at patuloy pa rin sila sa kanilang mga gawain. Ngunit hindi nagtagal matapos mapasama ang Lingzhou sa Vermilion Imperial Dynasty ay dumating ang prinsipe ng Azure Dragon na si Feng Wuxiang. Ang prinsipe ng Azure Dragon ay labis na ng api sa mga mamamayan ng Lingzhou at ang kanyang mga sundalo ay mas masahol pa kaysa sa mga bandido at magnanakaw. Nang rape sila at nagnakaw at ginawa ang lahat ng uri ng kasamaan, kaya naging labis na mahirap ang buhay ng mga tao. Gaya ng nakikita ni Ming ay wala nang nangangahas lumabas ngayon at ang Lingzhou ay tapos na. Kumunat ang noo ni Ming at naisip kung ano ang ginagawa ni Feng Wuxiang dito at kung wala na ba si Feng Shi. Nagtanong siya sa lalaki kung alam nito kung saan pumunta ang prinsesa. Nag-isip sandali ang nasa katamtamang edad na lalaki at sinabing tila malubhang nasugatan ang prinsesa at bumalik na ito sa Azure Dragon Imperial Dynasty. Nagulat si Ming at nanlaki ang kanyang mga mata, saka nagtanong kung paano ito nasugatan. Sumagot ang lalaki na hindi niya alam ang mga detalye at pinayuhan si Ming na magtanong sa iba. Napagpasyahan ni Ming na pagkatapos niyang tapusin ang kanyang mga gawain ay mabilis siyang babalik sa Azure Dragon Imperial Dynasty upang alamin kung paano nasugatan si Feng Shi. Matapos magpaalam sa nasa katamtamang edad na lalaki ay lihim na kinontak ni Ming ang mga miyembro ng Haotian sect. Ang puwersa ng Haotian sect sa Eastern Sea ay napakahina at mayroon lamang isang yellow-robed cardinal na namamahala doon na sa loob ng maraming taon ay walang naabot. Nang malaman ng yellow-robed cardinal ang pagkakakilanlan ni Ming ay pareho itong nagulat at natuwa at mabilis na nagbigay galang at nagpakilala bilang si Wei Zhongliang at binati ang vice sect leader. Tumango si Ming at sinabing tumayo ito. Hindi nang ahas tumayo si Wei Zhongliang at nagtanong kung ano ang maaari nitong gawin para sa vice sect leader. Ipinahayag ni Ming na magulo ang Lingzhou at umaasa siyang samantalahin ng kanyang nasasakupan ang pagkakataon upang palagwin ang Haotian sect.
Agad na nag-alinlangan si Wei Zhongliang at ipinaliwanag na isa lamang siyang yellow-robed cardinal kaya limitado ang kanyang makukuhang pondo at yaman at natatakot siyang hindi niya ito kayang gawin. Iminungkahi niyang magpadala ang vice sect leader ng isang elder upang magkaroon ng tunay na pagkakataong magtagumpay. Malamig na sinabi ni Ming na nag-alinlangan ba ito sa sarili o sa Haotian sect at ipinahayag na mula sa araw na ito ay isa na itong elder. Parehong nagulat at natuwa si Wei Zhongliang at sinabing handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa tungkuling ito. Sinabi ni Ming na hindi niya kailangan ang buhay nito, pagkatapos ay inilabas ni Ming ang ilan sa kanyang level 12 na rune coins na nagkakahalaga ng halos 100 trilyong martial god coins at tuwirang ibinigay ito kay Wei Zhongliang. Nang makita ang libu-libong level 12 na rune coins ay labis na nagulat si Wei Zhongliang at nauutal na nagtanong kung para sa kanya ba ito. Sinabi ni Ming na kailangan niyang gastusin ito sa loob ng isang buwan. Hindi maintindihan ni Wei Zhongliang kung paano ito gagastusin. Nagtanong si Ming kung ilang mamamayan ang nasa Lingzhou. Nag-isip si Wei Zhongliang at sinabing halos 3 hanggang 5,000 bilyon ngunit hindi niya alam ang eksaktong bilang. Nagtanong muli si Ming kung magkano ang taunang gastusin ng isang ordinaryong mamamayan. Agad na sumagot si Wei Zhongliang na napakaliit ng gastusin ng mga ordinaryong mamamayan at ang 10 martial god coins ay sapat na upang tustusan ang kanilang pagkain at inumin sa isang taon at may matitira pa. Ipinahayag ni Ming ang kanyang plano, nais niyang gumastos ng hindi bababa sa 200 martial god coins sa bawat mamamayan ng Lingzhou upang mabuhay sila ng mapayapa at masagana. Sa tulong ng perang ito ay tiyak na magpapasalamat sila sa Haotian sect at buong pusong susuporta sa kanila. Nang inig ang katawan ni Wei Zhongliang sa matinding pagkatuwa at sinabing sa tulong ng perang ito ay tiyak na magtatagumpay siya. Ang karamihan sa mga tao sa Lingzhou ay ordinaryong mamamayan na mababa ang antas ng pagsasanay. Sila ay mga simpleng martial apprentice o hindi man lang umabot sa ganoong antas at namumuhay ng simple na halos walang kinokonsumong yaman. Sa pamamagitan ng mahigit 100 trilyong martial god coins na ibinuhos ni Ming ay agad na mapabubuti ang buhay ng mga nasa pinakamababang antas na ito at sa pinakamababa ay masisiguro nitong wala silang aalalahanan sa pagkain at inumin sa loob ng 20 taon. Hindi lubos na sigurado si Ming kung epektibo ang planong ito at nais lamang niyang subukan ito sa pamamagitan ni Wei Zhongliang. Bilang isang makapangyarihang martial dominator ay alam niyang itinuturing ng mga nasa mataas na posisyon ang mga ordinaryong mamamayan na parang mga langgam at walang pakialam sa kanilang kalagayan. Matapos ang mabilisang pag-aayos ay umalis na si Ming sa Lingzhou at nagtungo sa Asher Dragon Imperial Dynasty. Marami siyang nakaaway sa Asher Dragon Imperial Dynasty kaya alam niyang hindi siya basta-basta makakapasok ng hayagan. Kailangan niya ng maasahang kakampi at isang malawak na network na makapagbibigay sa kanya ng impormasyon at proteksyon habang nasa loob ng teritoryo ng kaaway. Ang unang pumasok sa isip ni Ming sa anumang bagay na nais niyang gawin ay ang Hall of No Requests. Itinayo niya ang Hall of No Requests gamit ang kanyang sariling mga kamay at pinamamahalaan ito ng 3 matatanda sa Eastern Capital at ang impluwensya nito ay patuloy na tumaas. Ngayon makalipas ang ilang taon ay mahigit 3 milyong maimpluwensyang tao mula sa iba't ibang larangan ang sumali sa Hall of No Requests at ang buwanang kita nito ay umaabot sa ilang bilyong martial god coins. Dahil dito may sapat siyang mapagkukunan ng tulong upang makagalaw ng ligtas at mabilis na malaman ang kalagayan ni Feng Shi.